Taong 1982 nang misteryosong mawala ang 33-year-old nurse and mother of two na si Lynette Dawson. Ayon sa mister nito na si Chris, kusang loob na inabandon na ni Lynn ang kanyang pamilya. Subalit nag-iwan ito ng maraming katanungan na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin mabigyan ng kasagutan. Bakit iiwan ni Lynn ang kanyang mga anak na matagal nitong pinagdasal? Ito ay ang kahabag-habag na istorya ng isang ina na bigla na lamang naglaho ng walang bakas at ng 40 taong laban ng pamilya nito para sa paghanap ng hustisya. Isa ito sa pinaka-notorious na kaso ng cold cases sa Australian history. Kung paano ang isang 4 na dekadang kaso ay muling mabubuksan sa pamamagitan ng isang podcast. Alamin ang naging impluwensya ng popular na Teacher's Pet Podcast upang pasiklabi ng interes ng mga tao para sa sama-samang pag-iimbestiga. Ano ang naging partisipasyon ng publiko upang hikayatin ng otoridad na buhayin ng isang matagal nang nanlalamig na kaso? Nasaan na nga ba si Lynette Dawson? Kaya't kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Chris Dawson Murder Case. Somebody a couple of years ago said, what is it like sharing a husband? And to me it was just seemed so silly because hadn't put any thought of it and you just join in. Taong 1965 nang magkakilala sina Chris Dawson at Lynette Sims sa isang high school function. Si Lynn ay isang estudyante noon sa Sydney Girls High habang si Chris naman sa Sydney Boys High. Kapwa na in love ang isa't isa sa batang edad at makalipas nga ang 5 taon, noong March 26, 1970 ay nagpakasalang dalawa sa St. Jude's Anglican Church sa Randwick. Noong 1975 ay ibinenta nila ang kanilang tahanan sa Cromer upang bumili ng bakanteng lote sa Tugilwinga Drive, Bayview. Binayaran nila ng $31,000 ang lupa at nagpatayo ng kanilang bagong bahay sa halagang $70,000. Ilang taon na sumubok magkaroon ng anak ang mag-asawa, ngunit nahirapan ang mga ito, kaya nagplano na lamang silang mag-ampon. Hanggang sa kabutihang palad, sa pamamagitan ng obstetric surgery, sa wakas ay binayayaan ng mga ito ng kanilang unang anak na babae na itinuturing nilang miracle baby. Walang pagsidla ng kasiyahan ng young couple nang sa wakas ay natupad ang kanilang minimithi na makabuo ng sariling pamilya. Si Lynette o Lynn Sims ay isinilang noong March 27, 1950 sa Australia. Lumaki ito sa isang maliit na nayon. Inilalarawan si Lynette ng mga malalapit sa kanya bilang isang sweet, loving at devoted mother. Isa rin itong compassionate nurse na taos-pusong nag-aalaga sa kanyang mga pasyente. Batid ng mga kaibigan at kapamilya ni Lynn na mataas ang pangarap nito at naghahangad ng iba pang mga bagay bukod sa pagiging isang may bahay. Ang mister naman nitong si Christopher Michael o Chris Dawson ay ipinanganak noong January 13, 1948 sa Australia. Mayroon itong kakambal na lalaki, si Paul. Lumaki ang mga ito at namuhay ng simple kasama ang kanilang pamilya. Kapwa matikas ang pangangatawan at athletic ang kambal na Dawson na miyembro ng Eastern Suburbs Rugby Union Football Club. Bukod sa sports, pinasok rin ng dalawa ang pagmumodelo. Si Chris ay mayroong charismatic personality at kinagigiliwan ng marami. Bagamat hindi naglaon ay lalabas ang tunay nitong ugali. Kung titingnan ng pagsasama ng mag-asawang Lynn at Chris, aakalain mong ang mga ito ay perfect family. Ngunit paglipas ng mga araw ay unti-unting magkakalamat ang kanilang samahan. Gaya ng mga normal na mag-asawa, magsisimula ang mga argumento sa pagitan ng dalawa. Taong 1979, pagkatapos ng kanyang rugby career ay nagsimulang magtrabaho si Chris sa Sydney Northern Beaches High School bilang isang PE teacher. Sa parehong taong ding yon, ipinanganak ang kanilang ikalawang anak na babae ni Lynn. Hanggang sa noong 1980, nakilala nito si Joanne Curtis o JC, ang kanyang 16 years old na dalagang estudyante. Hindi maganda ang sitwasyon sa tahanan ni JC, kaya naman naging sumbungan nito sa kanyang mga problema ang kanyang teacher na si Chris. Madalas lumalapit si JC kay Chris upang humingi ng mga payo sa buhay. At doon na nagsimula ang kanilang pagkakaibigan.
Taong 1981 nang magtrabaho si Lynette bilang part-time sa isang childcare center. Isang co-worker ni Lynn, si Anna Grantham, ang napagkwekwentuhan nito ng mga hindi magandang nangyayari sa loob ng kanilang tahanan. Tila nagiging bayolente si Chris sa asawa. Minsan nang naikwento ni Lynn na hinila ni Chris ang buhok nito at itinulak sa putikan malapit sa pool na halos hindi na ito makahinga. Samantala, dahil sa lumalalang sitwasyon sa bahay ni na JC, lumayas ito. At nang walang ibang matuluyan, nagsuhestyon si Chris na sa kanila na lamang ito tumuloy. Kinuha nila ito bilang babysitter ng kanilang anak. Na para kay Lynn ay hindi magandang ideya dahil kahit sila mismong mag-asawa ay hindi rin maayos ang relasyon sa kanilang tahanan. Gayunpaman, napapayag ito ng mister at sa huli ay kinuha pa rin si JC bilang babysitter ng kanilang anak. At doon na nagsimulang lumalim ang relasyon sa pagitan ni Chris at JC. Subalit makalipas lamang ang isang buwan mula nang magstay in si JC sa bahay ng mag-asawang Dawson, noong November 1981, hindi na nakapagtimpi si Lynn at pinaalis na sa kanilang bahay si JC. Nadiskubre kasi nitong nakikipagtalik ang dalaga sa kanyang mister habang siya ay tulog o kaya naman ay nasa shower. Noon ay lumipat naman si JC sa tahanan ng kakambal ni Chris na si Paul. Malapit lamang din ito sa tahanan ng mag-asawa. Noong December 1981, bago sumapit ang Pasko, isang kaibigan muli ang napagkwentuhan ni Lynn, si Roslyn McLaughlin, tungkol sa mas lumalabong relasyon nito sa asawa. At noon ay aktwal nitong nakita ang mga pasa sa braso at binti ng kaibigan. Gayunpaman, inilihim ni Lynn sa kanyang sariling pamilya ang mga pananakit ng asawa. Walang kaalam-alamang mga ito sa dinaranas na pang-aabuso ni Lynn. Hanggang sa isang araw, December 23, 1981, pagkagaling ni Lynn sa trabaho, hinihintay nito si Chris na sunduin siya nito ngunit hindi ito nagpakita. Kaya naman nagtaksi na lamang ito pauwi. At pagkarating sa bahay, natagpuan nito ang isang note sa kanilang higaan. Isang pamamaalam mula sa asawa. Nakasulat rin rito ang pakikiusap ni Chris na huwag itong palabasin na isang masamang ama sa kanyang mga anak. Hanggang sa sumapit na ang araw ng Pasko, noon ay inimbita sila ng kanyang mga kapatid na sa kanila na lamang mag-celebrate ngunit tumanggi ito dahil umaasa pa rin itong babalik ang asawa. Pero ang lingid sa kaalaman nito, nagpaplano na sina JC at Chris na lumayo papuntang Queensland at doon ay magsimula ng bagong buhay. Bit-bit ang kanilang mga gamit, sakay sa sasakyan ni Chris, nagbiyahe ang dalawa at nakarating hanggang sa New South Wales border. Ngunit biglang nagbago ang isip ng dalaga nang sumama ang pakiramdam nito at sinabi kay Chris na namimiss na nito ang kanyang pamilya at pag-iisipan muna nitong muli ang kanilang relasyon. Kaya naman bumalik ang dalawa pa uwi. Noon ay nakapiling muli ni Lynn ang asawang si Chris. Hinimok niya itong magpunta sa counseling upang ayusin ang kanilang pagsasama. Sumang-ayon naman rito ang mister. Tanghali noong Friday ng January 8, 1982, hinungo ng mag-asawa ang center. Masaya at positibo si Lynn sa kanilang gagawing session. Isa sa kaibigan nito ang nakakita sa mag-asawa ng hawak kamay habang naglalakad pa uwi matapos ang counseling. Kinagabihan, tinawagan ng ina ni Lynn na si Mrs. Sims ang anak upang kumustahin. Ngunit si Chris ang sumagot ng telepono. Sinabi nitong successful ang kanilang naging counseling at magiging okay ng lahat. Pero hiniling nitong kausapin ang anak. Kaya naman iniabot ni Chris kay Lynn ang telepono. Noon ay narinig nito ang boses ni Lynn na tila lasing. Sinabi nitong binigyan siya ng asawa ng isang lovely drink at ipinaalam sa ina na okay naman ang lahat. Pero tila malabo ang bigkas nito ng mga salita. Hindi karaniwan para kay Mrs. Sims na marinig na ganoon ang anak dahil hindi naman ito sadyang nagiinom. Kinabukasan, nagplano si Lynn na tagpuin ng ina nito sa may Northbridge Baths upang mag-picnic kasama ang mga bata. Nagtatrabaho rin roon si Chris tuwing holiday bilang isang lifeguard. Nang umagang yon ay inihatid ni Chris si Lynn sa Mona Valley bus stop upang mag-shopping muna sa city markets. Pagkarating noong tanghali sa Northbridge ay naghintay si Mrs. Sims sa anak at apo. Una na silang nagkita ni Chris at maya-maya pa ay nagpaumanhin ito nang tawagan ng isang nagtatrabaho roon dahil sa isang long distance call para sa kanya. Nasa kabilang linya ng telepono si Lynn.
Pagbalik ni Chris ay emosyonal nitong ipinaalam sa mother-in-law ang pinag-usapan nila ng asawa. Sinabi umano ni Lynn sa kanya na kailangan muna nitong lumayo upang ayusin ang mga bagay-bagay. Labis naman ang pagkagulat ni Mrs. Sims sa narinig. Dahil maayos naman na naging pag-uusap nilang mag-ina isang gabi lamang bago ang araw na yon. Hindi ito makapaniwala na gagawin ito ng anak dahil kilala niya ito at wala sa karakter nito ang basta na lamang umalis. Hanggang sa makarating na rin sa mga kaibigan nito ang balita. Kahit ang mga ito ay naguguluhan rin. Walang sino man sa kanila ang naniniwalang magagawa ni Lynn na bigla na lamang lisanin ng kanyang pinakamamahal na pamilya. Kailan lamang ay excited pa si Lynn para sa pagsasaayos ng kanyang kasal at sa future ng mga bata. Nakakapagtakang bigla na lamang itong aalis kinabukasan. Imposible umanong iiwan ito basta ang kanyang mga anak. Mahal na mahal niya ang mga ito. Sa katunayan, excited pa itong ihatid ang kanyang anak kapag nagsimula ang eskwela. Big deal ito para sa kanya dahil ito ang unang pagkakataon na masasamahan niya ito sa unang araw ng pasukan. Samantala, sa iba't ibang pagkakataon, ilang beses pa ay tumawag muli si Lynn kay Chris. Ayon rito, sinabi ni Lynn sa kanya na kailangan pa nito ng maraming oras upang makapag-isip. Lahat ng kanilang naging usapan ay sa pagitan lamang nilang mag-asawa. Si Chris ang nag-iisang taong kinokontak ni Lynn habang siya ay wala. At ipinapaabot lamang nito ang mga mensahe galing sa asawa. Wala ni isa sa kaibigan o kapamilya ni Lynn ang kanyang tinawagan mula na ito'y maglaho. Naniniwala naman si Chris na lumayas ang kanyang misis upang sumanib sa isang kulto. Ayon rito, nais regaluhan ni Lynn ng isang bahay-bahayan ng kanyang mga anak sa araw ng Pasko. Kaya naghanap ito ng maaaring bumuo ng bahay. Doon na nakilala ni Lynn ang isang lalaki na nakatira malapit sa kanilang lugar na miyembro pala ng isang religious cult. Kapag may nagtatanong ay ito ang isinasagot ni Chris na dahilan kaya umalis ang misis o kaya naman ay ang pagiging unstable umano ng isip nito. Isang araw, sinabi ni Chris na namataan nito si Lynn sa isang beach sa Gosford. At sa ilang pagkakataon pa ay may nakakita muli kay Lynn sa iba namang lugar gaya ng palengke, hotel, ospital at bus stop. Bagamat wala sa mga report na ito ng pagkakita kay Lynn ang nakumpirma. Naimbestigahan ng ilan rito at lumalabas na imposible. Samantala, wala namang naging duda ang pamilya ni Lynn sa mga sinasabi ni Chris. Malaki ang tiwala ng mga ito rito dahil sa pagiging responsable at devoted nito kay Lynn at sa mga bata. Hanggang sa noong January 16, 1982, sa huling pagkakataon ay tumawag muli si Lynn kay Chris at noon ay sinabi nito na hindi na ito babalik kailanpaman. Noong February 18, 1982, nag-file na si Chris ng missing persons report sa Mona Valles Police Station matapos magmakaawa ng ina ni Lynn. 6 weeks na noon mula nang mawala ito. Ipinaalam naman ni Chris na walang anumang dapat ipag-alala para sa kaligtasan nito dahil kusa itong umalis. Hanggang sa ilang linggo pa lamang ang lumilipas, napansin ng pamilya ni Lynn na ang estudyanteng si JC ay naninirahan ng muli sa bahay ng mga ito kasama si Chris at ang mga bata. Noon ay nahalata na ng mga ito na tila may relasyon ng dalawa. Lumipas ang maraming buwan na taon, wala pa ring bakas ni Lynette. At 2 taon nga mula nang mawala si Lynn, noong 1984 ay nag-file na ng divorce si Chris kay Lynn at pinakasalan ang babysitter na si JC. Kasunod nito ay ang paglipat na ng dalawa sa Queensland. Nagkaroon ng anak na babae ang bagong kasal. Ngunit hindi rin nagtagal ang kanilang pagsasama. Kinalaunan ay naghiwalay rin ang mga ito. Ang kaso ng pagkawala ni Lynn ay itinuturing ng ilang tao bilang choice nito dahil na rin nasa tamang edad naman na umano ito. Para sa iba ay pinili nito ang iwan ng kanyang tahanan at magbagong buhay na sa ibang lugar. Maaaring ang paniniwalang ito ay dahil na rin sa impluensya ni Chris Dawson ng mga panahong yon. Isa itong celebrity noong araw, atleta at lumalabas sa mga telebisyon para sa mga ads. Isa din itong guro sa kanilang komunidad kaya maraming tao ang naniniwala sa kanya. Kabilang na ang mga alagad ng batas. Walang sino man sa mga pulis ang nangwestiyon sa pagkalaho ni Lynn. Walang investigasyong naganap sa pamilya nito o kahit kay Chris.
3 taon na nga ang lumipas mula nang maglaho ito. Wala pa ring balita kung nasaan na nga ba si Lynn. Kaya naman gumawa na ng isang sulat ang kaibigan nito na si Sue Stratt at direktang ipinaabot sa ombudsman. Noon ay saka pa lamang lumitaw ang isang detective upang magsagawa ng interview. Noon ay hiningan sila nito ng mga bagong ebidensya. Kaya ipinalam ng pamilya ni Lynn ang tungkol sa bagong asawa ni Chris na siya nitong nakarelasyon at pinakasalan nang mawala ang asawa. At sinimulan na nga ng mga pulis ang investigasyon kay JC. Taong 1990 nang mag-divorce sina JC at Chris. Ipinaalam ito ni JC sa pamilya ni Lynn at isinumbong ang mga impormasyong kanyang nalalaman. Pagkatapos ay nag-file ito ng report sa mga pulis at nagpahayag ng mabigat na aligasyon laban sa ex-husband. Isiniwalat nito na naniniwala itong pinatay ni Chris si Lynn. Doon ay sineryoso na ng mga pulis ang kaso ni Lynette at naging kiwit na si JC laban kay Chris. Noong 1991, sa unang pagkakataon ay in-interview ng mga pulis si Chris ukol sa aligasyon ni JC na may kinalaman ito sa pagkawala ni Lynn. Ngunit mariin itong itinanggi ang paratang ni JC at sinabing gusto lamang nitong tungisan ng kanyang imahe dahil sa kanilang nalalapit na custody battle. The whole purpose of raising allegations is to sue my character within having custody that we just didn't be strong enough to do that. It also doesn't know as much as I know about growing the home that I'm before, so I can't take them with me. Mula noon ay ilang minor investigation ang isinakatuparan na pinangunahan ni Officer Paul Hulme noong 1991 at Officer Damian Loon noong 1998 hanggang 2015. Ilang taon itong nagsagawa ng malawak na investigasyon at mga interviews katuwang si Detective Daniel Poole. Mula kay JC hanggang sa pamilya at kamag-anak ni Lynn. Nagsagawa rin ng proof of life check kung saan sinilip kung ginamit ni Lynn ang mga dokumento nito gaya ng bank accounts, Medicare, Social Security at Australian Taxation Office. Ngunit lumalabas na wala sa mga mahahalagang card at documents na ito ang ginamit ni Lynn magmula pa nang mawala ito. Makalipas ang 16 years mula nang mawala si Lynn, noong January 2000, ginalugad ng mga pulis ang buong block na nasasakupan ng tirahan ng mag-asawang Dawson sa may Bayview. Hinukay ng mga ito ang bakuran at pool ng bahay ni na Chris. At noon ay nakita ng mga ito ang isang posibleng clue sa kaso. Natagpuan ng mga ito ang isang pink cardigan at isang bottle popper na may nakalagay na expiry date na 1981. Kapansin-pansin ang mga marka ng kutsilyo sa cardigan. Agad itong ipinadala sa laboratory upang i-analyze. Ngunit ayon sa forensic result, walang anumang nakitang koneksyon o DNA ang mga gamit na ito sa nawawalang si Lynn. Muli, bigo ang paghahanap sa kinaroroonan ni Lynette. Nang sumunod na mga taon noong 2001, nagkaroon ng rekomendasyon upang maghain ng kasong murder sa sinasabing isang taong kilala ni Lynn na siyang pumatay rito. Ngunit tinanggihan ito ng opisina ng Director of the Public Prosecutions o DPP dahil sa kawalan umano ng sapat na ebidensya o witness upang matukoy ang suspect. At noong 2003, sa pangalawang pagkakataon, inirekomenda muli ng coroner ang paghahain ng kaso sa murder ni Lynn. At noon ay pinangalanan na ito na si Chris Dawson. Subalit muli itong tinanggihan ng DPP sa parehong rason gaya ng sa nauna, na wala umanong sapat na ebidensya. Noong 2010, naghain ang New South Wales Police ng reward na $100,000 sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon para sa pagkakahuli ng taong may kinalaman sa pagkawala ni Lynn. At dumoble pa ito ng $200,000 noong 2014. Noong 2015, sinilip muli ng New South Wales Police Force Unsolved Homicide Unit ang kaso ni Lynn. Nang panahong yon ay itinuring na itong murder at hindi lamang basta kaso ng pagkawala. Nagsimula silang mangalap ng mga bagong ebidensya upang ihain sa prosecutors sa loob ng 3 taon. Hanggang sa noong 2018, isang journalist ang nakaalam ng kwento ni Lynn at ang napakatagal ng pagdurusa ng pamilya nito sa paghanap sa kanya. Kaya naman inalok nito ng tulong ang pamilya para sa kaso. At ito ay sa pamamagitan ng isang podcast.
Nakatawag ng pansin ni Hedley Thomas, isang award-winning Australian journalist, ang kaso ni Lynn mula pa noong 2001 sa pagiging isang malungkot nitong trahedya. Umaasa itong sa pamamagitan ng kanyang podcast ay mapapansin ng DPP ang kaso at i-reconsider ang nauna nitong desisyon na hindi imbestigahan si Chris. Para sa kanya ay malaki ang tsansang makakuha ng mga bagong ebidensya at witness na maaaring hindi napag-usapan o nabigyan ng pansin noon. Habang binubuo ng mga investigador ang kanilang official case para sa murder ni Lynn, si Thomas naman ay unti-unti ring gumagawa ng isang unofficial case. At noon ngang May 2018, doon na ginulat ni Thomas Hedley ang mundo nang ilahad sa publiko ang podcast na pinamagatang The Teacher's Pet na iprinoduce na isang pahayagan, ang News Corp Australia. Nakapokus ang series na ito sa ideyang wala na si Lynn at ang asawa nito mismong si Chris ang pumatay sa kanya. Noon ay muling nabuhay ang interes ng publiko sa kaso na nagmula pa noong 1982. Sa tulong ng podcast ay natuklasan ang matagal nang nawawalang mga pahayag at mga bagong saksi. Mula rito ay binuo nila ang isang circumstantial case na magpapatunay ng pagiging guilty ni Chris sa pagkawala ng kanyang misis. Inipon ng mga ito ang mga luma at bagong impormasyon at pinagtagpi-tagpi ang mga ito kaugnay ng mga bagong witness at mga nagsilitawang teorya. Una nang kinuhanan ni Hedley ng pahayag ang mga kapamilya, kaibigan, kapitbahay ni Lynn, pati na rin si JC. In-interview rin nito ang mga senior police na sangkot sa investigasyon. Tinalakay nito ang affair ni Chris, pang-aabusong pisikal kay Lynn at ang mga aligasyon ng pag-hire nito ng hitman upang paslangin ang misis. Inisa-isa rin nito sa podcast ang mga inconsistency sa mga statement ni Chris at ang mga espekulasyon kung paano nito tinapon ang katawan ni Lynn. Ito rin ang nagtulak sa mga pulis na buksang muli ang kaso at bisitahin ang kanilang dati ng investigasyon. Noon rin ay nabigyan ng liwanag ang pagtigil na naging pagsisiyasat ng mga pulis kung ano ang naging epekto nito sa mga pamilyang sangkot at ang kawalan ng pagnanais ng Office of the Director of Public Prosecutions o DPP na kasuhan si Chris. Nabulgar sa publiko na sa loob ng halos 40 taon, lumalabas na 3 magkakahiwalay na police investigation ang inilunsad para sa pagkawala at pagpatay kay Lynn. 2 rito ay coronial inquest na nagre-rekomenda ng paghahain ng kaso at isa na nagsusuhestyon na isakdal si Dawson dahil malaki ang posibilidad na ito mismong pumatay sa asawa. Ito rin ang nag-udyok sa pulisya na muling galugarin ng buong block na nasasakupan ng mag-asawang Dawson sa may Bayview. Ito ay sa pag-asang may matagpo ang katawan o anumang anomalya doon. Dati na itong inexamine, ngunit sa kakulangan ng budget, naantala ito at hindi na ipagpatuloy. Sa panibagong search, nagkaroon ng radar examination at drilling sa lupa mula sa harap ng bahay hanggang sa may pool area kung saan pinaniniwalaang nakabaon ang mga labi ni Lynn. Inalis rin ng mga ito ang laman ng septic tank at nagdala ng mga aso na may kakayahang makapag-detect ng dugo. Subalit muling nabigo ang mga ito na makakuha ng bagong lead mula sa kanilang 6 na araw na extensive search. Naging number 1 hit ang Teacher's Pet podcast at nagkaroon ng higit 50 million downloads mula nang i-launch. Ginawaran rin ito ng pinakamataas na karangalan sa Australian journalism. Para sa iba, isang sabotahe sa unsolved case ni Lynn ang podcast ni Hedley. Dahil sa lawak ng audience nito, napakaraming nagsilitawang impormasyon at pati na rin espekulasyon mula sa kung sino-sino. Gayunpaman, mas marami ang natuwa dahil sa bagong pag-asang naibigay nito sa isang kasong matagal nang naisantabi. At ilang buwan nga lamang mula nang ilunsad ang Teacher's Pet podcast ng taong ding yon, noong December 5, 2018, naaresto at nakasuhan ang nooy 70 years old ng si Dawson ng murder at humarap sa trial noong 2022. Una nang ikinatwiran ng legal team ni Dawson ng podcast na ito ay isang malaking hadlang upang mabigyan ng isang fair trial ang kanilang kliyente. Dahil na rin sa imahe ni Chris na inilalarawan sa nasabing 14 parts na programa. Bagay na sinang-ayunan naman ni Judge Harrison. Bagamat ang podcast na ito ay nakapagbigay ng negatibong impresyon sa mga tagapakinig sa kung anong klase ng tao si Chris,
hindi naman umano ito makakaapekto sa kanyang magiging hatol. Subalit para sa interes ng isang patas na paglilitis at sa payo mula sa DPP, pansamantalang inalis ng The Australian ng podcast sa lahat ng platform noong April 2019. Ginawang available itong muli sa Australia noong September ng taong yon pagkatapos ng paglilitis kay Dawson. Noong May 2022, humarap sa Supreme Court trial si Chris. Pinayagan si Dawson sa isang judge-alone trial kung saan naharap ito sa korte ng walang jury, kundi tanging ang judge lamang ang makikinig at bubuo ng hatol. Ito ay matapos nga maging popular worldwide ang true crime podcast na Teacher's Pet at malaki ang epekto nito sa maaaring maging prejudice ng jury members. Komplikadong kaso ito dahil walang solid na ebidensya o kaya ay katawan ng biktima. Ang kasong inihain ng prosecutor ay pawang circumstantial at umaasa lamang sa mga ebidensya na nagsasabing may matibay na motibo si Chris upang paslangin si Lynn. Naniniwala ang mga ito na pinatay ni Chris ang asawa sa pagitan ng gabi noong January 8 hanggang umaga noong January 9, 1982, ang araw kung kailan huling nakausap ni Lynn ang kanyang ina sa telepono. Una nang nagpahayag ng mga pasabog na testimonya si JC patungkol sa kanyang ex-husband. Habang nanginginig pa ang boses sa galit, siniwalat nito kung paanong nasamantala ni Chris ang kanyang kabataan. Pati na rin ang sitwasyon na kanyang kinalalagyan ng panahong namomroblema ito sa kanyang pamilya. Doon umano nakuha ni Chris ang kanyang tiwala. Ayon kay JC, sinimulan itong i-groom ni Chris noong 1980 nung ito ay 16 years old pa lamang kung kailan kalahati lamang ito ng edad ni Chris. Inamin ni JC na pinakasalan lamang niya ito dahil sa pagmamalupit nito at pang-aabuso. Ipinakita rin nito ang mga romantic cards and letters na ibinigay sa kanya ni Chris noong siya ay estudyante pa lamang. Sa mga love letters na ito ay mababasa kung gaanong papuri ang ibinibigay ni Chris kay JC. Tinatawag niya itong lovely, beautiful Bob, and the most beautiful girl in the world. Ginagamit nito ang signature na God upang itago ang kanyang identity. At habang tumatagal, naging kontrolado nito ang lahat ng kanyang kilos at mga desisyon sa pamamagitan ng mga bayolenteng pagbabanta. Minsan na siyang itrinato ni Chris bilang isang bilanggo at isang sex slave. Pagkakasal at habang ipinagbubuntis ang kanilang unang anak ni Chris, lumipat sila ng tirahan sa isang liblib na gubat na nasa kawalan na pinapalibutan ng mga chain wire na bakod. Wala silang naging kontak o natatanaw man lamang sa lugar na yon na kahit sino sa loob ng 2 taon. Idiniin ni JC na ang kanilang relasyon ay hindi naging patas at bagkus sa isang power imbalance. Itinanggi rin ni JC ang mga paratang sa kanya na gusto nitong mawala si Lynn upang maangkin ang asawa nitong si Chris. Sa huli ay sinabi nitong wala siyang balak na siraan si Chris dahil ito mismo nagwasak sa kanyang sarili dahil sa mga ginawa nito sa mga tao, sa kanya at kay Lynn. Nagbigay rin ng statement ang ilang witness, kabilang na ang mga kaibigan ni Lynn kung saan pinaratangan ng mga ito si Chris ng pisikal na pang-aabuso sa misis bago pa man ito biglaang maglaho. Minsan pa ay ipinakita noon ni Lynn sa ilang kaibigan ang kanyang mga pasa sa braso at binti na mula sa pananakit ng asawa. Ilan rin sa kanila ang napagkwentuhan naman nito tungkol sa pagiging bayolente ni Chris. Isang kapitbahay rin ang nagsabing kitang-kita nito ng aktwal ang paninigaw at pananakit ni Chris kay Lynn habang nag-aargumento ang dalawa. Inilatag naman ng depensa ang kanilang mga ebidensya. Bagamat napakababa ng posibilidad ng isang mapagmahal na ina na iwan ang kanyang 2 anak na babae ng biglaan, pinanindigan ng defense team ni Chris na hindi ito ganoon kalabo. Dahil sa katunayan, nangyari ito mismo sa isa ring kapamilya, sa mother-in-law ng kapatid ni Chris na panganay na si Peter. Noong late 50s, nawala rin ito ng ilang taon. Hanggang sa kinalaunan ay nadiskubre nila na sadyang nilayasan nito ang kanyang 3 anak at nagsimula ng panibagong buhay gamit ang bagong identity sa New Zealand. Ang kakaibang coincidence na ito ay tiyak na nakatulong sa depensa upang buuin ang kanilang kaso. Sunod na inilatag ng mga ito ang ilang ebidensya at witness na nagpapakita na buhay si Lynn. Ilang tao umano ang nagkumpirma na nakita nila si Lynn ng ilang beses sa iba't ibang lugar matapos itong mawala.
Nangangahulugan na buhay ito at voluntaryong umalis at mas piniling iwan ng kanyang pamilya, magbagong buhay sa ibang lugar, malayo sa kanyang unhappy marriage kay Dawson. Maingat naman si Chris sa kanyang mga naging pahayag kahit pa siya lamang ang itinuturing na suspect. Ginagamit nito ang mga salitang nasa present tense at hindi kailanman gumagamit ng was or used to. Sinabi nito sa mga reporter at investigators na kahit napakatagal na nang huli nitong makita si Lynn, umaasa pa rin itong namumuhay ng mapayapa ang kanyang asawa kung nasaan man itong parte ng mundo. Ipinaliwanag din ng depensa na hindi tinatanggi ni Chris na nagmahal ito ng 2 tao at dahil dito ay nakasakit ito sa kanyang asawa. Pero ito umano ay ang realidad na nangyayari sa totoong buhay. Iginiit rin nito na ang relasyon nila ni JC ay hindi agad nagsimula pagkalipat nito sa kanilang bahay noong 1982, kundi unti-unti lamang itong na-develop pagdaan ng panahon. Hindi ibig sabihing dahil nangaliwa ito ay papatayin na nito ang asawa. Ayon pa sa depensa, karamihan sa mga pahayag ng mga witness ay impluwensya ng podcast ni Headley. Hindi rin umano reliable ang pahayag ni JC na sinabi ni Chris na nag-hire ito ng hitman upang patayin ang asawa bago pa man ito mawala. Dahil katakatakang saka lamang ibinulgar ito ni JC nang magkaroon ng away sa pagitan nito at ng ex-husband na si Chris. Sa huli ay isang sorpresang nag-iisang witness para sa depensa ang lumitaw. Siya si Paul Cooper. Siniwalat nito na nakita nito ang isang babaeng kamukhang-kamukha ni Lynn sa Warners Bay Hotel noong early 1982 matapos itong lumaya sa kanyang unfaithful na asawa. Nang kinausap ni Paul ang babae ay sinabi nito sa kanya na wala itong ID ngunit may pera dahil may ibinenta itong bagay. Sinabi umano ng babae ang plano nitong kumuha ng passport at magtungo sa Bali. At sa tono umano ng pahayag nito ay mistulang nais nitong i-frame up ang kanyang asawa sa gagawing paglayas. Subalit question naman ang kredibilidad ng naturang witness dahil napag-alam ang isa itong kriminal na dati nang nakulong dahil sa paggamit ng bawal na gamot, pagnanakaw at kung ano-ano pang krimen. Inamin rin mismo ni Paul na gumagamit ito ng cannabis mula pa noong 1982. Noong August 30, 2022, sa wakas ay dumating na ang hatol na pinakahihintay ng pamilya ni Lynn sa loob ng napakahabang panahon. We really didn't believe this day would ever come. What we need now is to find Lynn and put her to rest. It's our time to begin living our lives without having this hanging over our heads. Chris Dawson has had 40 years of freedom. Now it's our turn. Si Chris Dawson ay nahatulan ng guilty para sa pagpatay sa kanyang asawang si Lynette Dawson upang maipagpatuloy nito ang kanyang bawal na relasyon sa isang estudyante sa high school na nagtrabaho bilang kanilang babysitter. Naniniwala si Judge Harrison sa mga inilahad ng prosecutors na hindi iiwan ni Lynn ng basta na lamang ang kanyang pinakamamahal na mga anak at asawa. Kahit pa nga batid nito ang affair ni Chris, handa itong ayusin ang kanilang pagsasama alang-alang sa buong pamilya. Duda rin si Harrison sa sinasabi ni Chris na ilang beses itong tinawagan ni Lynn dahil kung mayroon man itong kukontakin ay hindi iyon si Chris, ang taong nanghamak at nanakit sa kanya. Bagamat purong circumstantial ang naging kasong ito, idinitalya ni Justice Harrison sa kanyang 5 oras na judgment kung paanong ang mga kasinungalingang binitawan ni Chris tungkol sa pagkawala ng asawa ay refleksyon lamang ng kanyang guilty conscience. Inilatag nito ang kanyang teorya sa nangyari kay Lynette noong 1982. Naniniwala si Judge Harrison na binawian ng buhay si Lynette bandang January 8, 1982 sa mismong kamay ng asawa nitong si Chris at hindi voluntaryong nilisan ang kanyang pamumuhay sa Bayview. Pinakiusapan ni Chris ang isang kapamilya na sunduin sa kanilang bahay ang kanyang 2 anak upang isagawa ang plano nitong pagpaslang sa misis. Ito rin ang pagkakataon upang i-dispose nito ng walang hadlang ang katawan ni Lynn. At bandang January 12, sinundo ni Chris ang babysitter na si JC mula sa isang holiday trip at mula noon ay kanya nang ibinahay. Bagamat ang hindi pa rin masagot na katanungan ay kung paanong eksaktong pinatay ni Chris si Lynn at saan ito itinapon ang katawan nito. Dahil tanging si Chris lamang ang makakasagot ng lahat ng ito. Nasintensyahan si Chris ng 24 years na pagkakakulong. Habang binibigkas ang sintensya nito, sinabi ni Justice Ian Harrison, gayong 74 years old na at may mahinang kalusugan,
Si Dawson ay malamang nasa kulungan na mamamatay. Magiging 92 years old na si Chris bago maging eligible sa parole sa taong 2040. Ayon kay Detective Dan Doherty, bagamat ang naging sentensya kay Chris ay nakapagbigay ng kaginhawaan sa puso ng pamilya ni Lynn, mananatiling bukas ang kaso. Dahil hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin natatagpuan ang kinaroroonan ng katawan nito. Para sa pamilya ni Lynn, sa wakas ay nalinis na ang pangalan nito na matagal dinungisan ng sariling asawa. Kailanman ay hindi magagawang iwan ni Lynn ang kanyang mahal na pamilya para lamang sa pansariling kapakanan. Umaasa ang pamilya ni Lynn na ituro na ni Chris kung saan ito matatagpuan nang sa gayon ay maiuwi nila ito at maihimlay ng nararapat. Hanggang sa kasalukuyan ay mariin pa ring itinatanggi ni Chris na may kinalaman ito sa pagkawala ni Lynn at bagkus ay pinipilit pa rin ito na ang asawa ang nang iwan sa kanya. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.